May report naman tayo, PBBM o Pangulong Bongbong Marcos, wala pang reaksyon sa muling pag-ubo ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ika nga ay same-same tayo, 19th Congress to 20th Congress, sila pa rin. Eden Santos, siya pa rin ang nasa Malacanang na magbabalita. Eden? Babalikan po natin si Claire Castro. Si Eden. Si Eden. Si Eden tayo. Akala si Claire Castro na eh. Tuloy po ang SONA kahit po makulimlim ang buong Metro Manila at nagbabadya po ang malakas na buhos ng ulan, Son. Ano, meron din pang mga realista sa labas? Meron. Meron ba? Yan ang hindi mawawala sa tuwing SONA. Kahit na sino ang presidente. Ingat kayo. Baka umaya pagkatapos ng SONA, nasa ospital kayo, inuubo, nilalagnat kayo. Baka tarangkasuhin pa kayo. Ano, ha? Baka yung tinanggap ninyong talent fee ay hindi pa makabili ng kaunting pilduras para kayo ay magpagaling. Ingat lang po. Yan naman ang ating ipinapayo. Ginagalang natin ang paghahayag nyo ng inyong saloobin. Ayan. Issue ngayon kasi dyan ang baha dahil sa nakaraang mga araw, puro pagbaha tayo sa maraming lugar at maging sa mga oras na ito, may mga lugar pa ring baha. Kaya yung iba dyan, nakita mo ba na may protesta, inilagay nila yung, ano man tawag doon, yung standee ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa ano siya anong tawag doon sa, para siyang nagtatalumpati sa SONA eh. Ganon. Tapos inilagay sa gitna ng baha. Nalubog. Sige, ganon ang mga protesta ngayon. Mga creative, ika nga. Anong gusto nilang sabihin? Ibig sabihin, ito ang totoong estado ng bansa. Lubog tayo sa baha. Ayun. Kahit malaki, lubog tayo sa utang dahil sa malaking budget sa flood control. Ayun. Malaki naman ang kinita nila. Okay na rin siguro. Sige. Okay na rin si Eden. Balikan natin si Eden Santos. Nandiyan na, ready na. Eden, anong reaksyon ng Malacanang? Mukhang walang pagbabago sa liderato ng House at ng Senado. Okay na ba? Go! Yes, Kuya Nelson and Kuya Jen, kanina nga ay no comment pa ang palasyo ng Malacanang sa pananatili bilang Senate President ni Senator Francis Chis Escudero at bilang House Speaker naman ni Congressman Martin Romualdez pagkatapos nga yung ginawang botohan sa dalawang kapulungan ng Kongreso sa kanilang sesyon sa pagbubukas, formal na pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ay sa ngayon wala pang masabi ang Malacanang, bagaman alam naman natin na masaya ang Pangulo dahil ang pananatili ng dalawang leader ng Senado at Kamara ay inaasahang makatutulong ng malaki para sa pagsusulong ng mga legislative agenda ng administrasyon. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na mananatili yung maikting na suporta ng buong Kamara kaya Pangulong Marcos pagdating nga doon sa mga legislative agenda nito, inaasahan na rin na sa kanyang talumpati mamaya sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ay babanggitin nito ang mga priority measures ng kanyang administrasyon para sa taong 2026. Inaasahan din na pagkatapos ng SONA ay sunod namang isusumite ng Malacanang sa Kongreso ang National Expenditure Program o NEP ng Pangulo na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ang Pangulo ay inaasahang darating dito sa Batasan Complex bago mag 4 p.m. ayon kay Secretary Gomez. Kung magiging masungit ang panahon sa mga oras na yon ay mapipilitang mag-byland ang Pangulo, pero kung hindi naman ay hatid pa rin siya, sasakay ito ng chopper papunta dito sa Batasan Complex. Kanina lamang Kuya Jen and Kuya Nelson ay natsyempohan natin si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at natanong natin siya ay masaya daw sa pagkakatalaga bilang bagong majority leader ng House of Representatives. Bagaman ito ay dagdag na trabaho, sleepless night para sa kanyang parte, pero sinabi niya na gagampanan niya yung kanyang trabaho at kung ano yung makatutulong para sa ating bansa at para sa ating mamamayan ay ito kanyang gagawin.
At kanina nga ay natanong din siya kaugnay ng impeachment, yung decision ng Korte Suprema sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na diniklara ngang unconstitutional ng katasasang hukuman ay pinapaubayan na niya ito sa mga legal luminaries. At kanina ay marami na rin yung mga nakita nating mga senador, mga kongresista, mga miyembro ng gabinete na dumating na dito sa Batasan Complex para personal na saksihan ang magiging ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kasalukuyang estado ng ating gobyerno at kung ano pa yung ang kanyang gagawin para sa interes at kapakanan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. Back to you, Kuya Nelson and Kuya Jen. Then, natupad ba yung sabi? Wala mo ng red carpet ngayon tsaka walang parabagang fashion show ng mga mambabatas? Anong kulay ng carpet ay pinalit? Walang carpet. Kuya Jen, Tinanggal. nawala yung aming monitor. Ayun, sige, Hindi balikan ko na lang marinig natin yung si Eden. inyong, Sinot tanong. yata ni Eden. Naisuot ata ni Eden yung red carpet, kaya naging red dress. Pero ang ganda, sa biglang tingin ko, akala ko si Claire yung mag-report Ayun sa nga, atin. kaya nga sabi ko eh. Oo, di-